Alam mo, madalas kapag pinag-uusapan natin yung isang medical diagnosis, may inaasahan tayong saktong sagot, di ba? Parang engineering lang yan eh. Oo, yung tipong black and white lang. Correct. Nabali yung braso mo, tapos ipapakita ng x-ray yung puting linya na yun sa buto. Ituturo ng doktor, tapos sasabihin niya na ayan ang problema, bali o hindi bali. Malinis siya, walang gray area. Nakakapagbigay kasi yon ng kapanatagan sa atin eh. Sa kalikasan natin bilang tao, gusto natin na yung mga bagay madaling makita tapos madaling maikategorya sa mga kahon natin. May sakit ba o wala? Pasa ba o bagsak? Handang-handa ba o hindi pa? Pero kapag pumasok ka sa mundo ng pagbuo ng isang leader o yung proseso ng pagtukoy kung ang isang tao handa na ba talaga para sa isang napakalaking misyon, biglang nasisira yung x-ray machine na yon. Tumitingin tayo sa isang kalagayan na sa totoo lang, napakalabo. Totoo yan. Napakahirap i-quantify eh. 'Di ba? Kasi isipin mo ikaw na nakikinig ngayon, paano kung inatasan kang pumili ng taong mamumino sa isang kilusan o magtatayo ng isang komunidad? Paano mo susukatin yung puso nila? Paano mo i-x-ray yung motibo? Iyan mismo yung nagpapahirap sa proseso ng pamumuno. Ang pinag-uusapan kasi natin dito ay yung mga sitwasyong hindi kayang timbangin ng ordinaryong mata o ng isang simpleng checklist lang. Kaya iyan ang eksaktong lalakbayin natin sa malalimang usapang ito ngayon. Ang pangunahing paksa natin ay yung matinding agwat sa pagitan ng pagiging tinawag o called at ang pagiging tunay na handa at isinugo o yung tinatawag nating commissioned and sent. Magandang topic talaga ito. Oo, at tatalakayin natin kung bakit yung simpleng kaalaman sa Biblia at yung nag-uumapaw na sigla hindi pala sapat para maging matagumpay sa field, partikular sa pagtatayo ng simbahan o church planting. Tinitingnan kasi natin ngayon yung isang napakagandang source document na pinamagatang 015, Commissioned and Sent to the Nations.pdf. Ang layumin nitong malalimang himay natin e tulungan kang maunawaan yung masalimuot na proseso. Yung proseso kung paano hinuhubog yung isang ordinaryong tao, di ba? Exactly. Kung paano siya nagiging isang leader na mapagkakatiwalaan sa isang mabigat na misyon. Ipapakita natin kung paano pinagsasama-sama yung teolohiya, estratehiya, at karakter. Sige, himayin natin ito. Inisip ko kasi, baka isa sa pinakamalaking bitag dito, yung pagkalito natin sa sarili nating ambisyon, tapos yung tinatawag nating pagtawag ng Diyos. Sa source natin, binanggit na ang pagiging magaling, yung competence, ay ibang-iba sa pagiging tinawag. Oo, magkaibang mundo yon. Nakikita kasi ng tao yung kakayahan at karisma, pero nakikita ng Diyos yung tunay na kahandaan. Para nga itong pagkuha ng driver's license ang pagpasa mo sa written exam at pagnanais mong magmaneho, yan yung ambisyon at kompetensya mo. Oo, pero ibang usapan na sa kalsada. Correct. Ibang-iba yung aktual na pagpapatakbo ng sasakyan sa EDSA habang bumabagyo, tapos baha at maraming kasabay na mga truck. Yun ang totoong readiness. Ang tanong ko lang, paano natin matutukoy kung ang matinding kagustuhan ng isang tao na mamuno isa lamang ambisyon na nakabihis bilang isang banal na calling? Ang nakakabilib dito ay yung tunay na calling nag-uumpisa talaga sa pagsusuko. Kadalasan, naglalantad muna ito ng kahinaan, habang yung ambisyon naghahanap agad ng recognition at kapangyarihan. Wow, so expose muna yung weaknesses mo. Oo, tingnan natin yung nakakabigla at malinaw na pattern sa Biblia. Pinili si David habang nasa mga tupa siya at hindi man lang nakasali sa unang lineup ng tatay niya. Oo nga, hindi siya kasama sa umpisa. Tapos si Jeremiah nagdadalawang isip siya dahil sa kabataan niya. Si Isaiah naman, kinailangan mo ng linisin bago isugo. At si Pablo o Paul, kinailangan siyang pahintuin at baguhin ang direksyon. Grabe yung kay Pablo, literal na pinabagsak Parang yung pagtawag pala ng Diyos, kadalasan nakakagambala sa ating sariling mga plano. Iyan yung tinatawag sa document natin na interruption as grace. Bago ka makarating sa misyon, kailangan mo munang dumaan sa altar. Yung altar yung lugar ng pagsusuko, kung saan nililinis yung mga motibo natin.
Habang yung platform o yung entablado, yun yung madaling makuha gamit ang talento o tiempo, di ba? Tama. At kung mauuna yung platform kaysa sa altar, guguho talaga yung misyon. Ang bigat nun, kasi nalaman nating hindi sapat yung galing sa entablado eh. So logical na lilipat tayo ngayon sa kung saan ba talaga nangyayari yung tunay na pag-uhubog. O din sa mga lugar na walang nakakakita, yung tinatawag sa source natin na the hidden place bilang pandayan ng karakter. Sinasabi rito na yung bunga o fruit, hindi pwedeng mauna sa ugat, di ba? Walang kwenta yung anumang panlabas na tagumpay kung walang panloob na tibay. Exactly. Kaya nga sumasablay ang maraming church plants eh. Sabi sa document natin, ang architecture of the work exceeded the depth of the worker. Ibig sabihin, mas malaki yung itinayong struktura kisa sa lalim ng karakter ng manggagawa. Pero teka, pushback lang dun sa ideya na yan, sa kultura natin ngayon na nakabase sa social media, kapag wala ka sa spotlight, parang napag-iiwanan ka, di ba? Paano natin ipapaliwanag sa iyo na nakikinig ngayon na ang delay ay hindi denial? Magandang tanong yan. Kasi yung na-hidden place, yan yung nagtuturo sa isang leader kung paano manalangin at sumunod. Diyan siya dumadaan sa suffering at nagiging teachable nang walang pumapalakpak sa kanya. Parang ano yun pagpapatayo ng pundasyon ng isang skyscraper. Bago ka pa makakita ng matayog na gusali sa itaas, mas matagal yung paghuhukay at pagbubuhos ng semento sa ilalim ng lupa. Correct. Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin yung konsepto ng abariding o pagkaugnay sa puno ng ubas mula sa John 15. Ang paghihirap at kalungkutan sa nakatagong lugar, hindi yan senyalis ng pagkabigo. So ano siya, parang training ground talaga. Oo, ito yung pugon o furnace na nagpapalis ng ilusyon ng self-sufficiency natin. Ang katapatan sa mga maliliit na bagay at yung patuloy na pag-uulit o repetition ng mga simpleng gawain, yan ang unti-unting bumubuo ng matibay na spiritual spine ng isang leader. Spiritual spine. Ang galing nung term na yon. So matapos mahubog ang karakter ng sarili nandun sa hidden place, hindi ibig sabihin ay pwede na siyang basta-basta umalis at mag-start ng misyon. Dito papasok yung papel ng komunidad para kumpirmahin yung pagtawag. Oo, at dito nagiging malinaw yung modelo ng Antioch. Ito yung simbahan bilang mission control. Dito na magiging sobrang interesante ang usapan natin eh. Kasi naalala ko sa Acts 13, sa simbahan ng Antioch, nagsalita ang Espiritu, tapos nakinig ang simbahan. Nagayuno pa sila at nanalangin. Kumilati sila at sila mismo ang nagpadala kina Barnabas at Saul. Ipinapakita nito na ang misyon ay gawaing korporasyon, hindi siya pribado. Parang ano ito pagpapadala ng astronaut sa buwan. Ganon yung analohiya na naiisip ko. Hindi pwedeng ang astronaut lang ang magdesisyon na, sige, lipad na ako. Kailangan ng buong mission control. Correct. Kailangan ng mission control na, in this case, yung simbahan. Sila yung susuri sa lahat at sila ang magbibigay ng go signal. Kaya pala, ang commissioning, hindi siya seremonya ng pagtatapos o graduation. Hindi ito promosyon para maging sikat. Ito ay deployment. Deployment talaga siya. Ito yung paglipat ng responsibilidad at biyaya mula sa simbahan papunta sa isinugo. At mapanganib yung dalawang extremes dito eh. Ano yung mga extremes na yon? Yung una, premature deployment. Ito yung pagpapadala ng masyadong maaga dahil sa excitement. Yung pangalawa naman, yung hoarding servants. Ito yung pagiging maramot ng simbahan na ayaw nilang pakawalan yung pinakamagagaling nilang tao. Teka, pushback lang dyan sa hoarding na yan ha? Hindi ba't nakakatakot at parang counterintuitive para sa isang organisasyon na pakawalan o ipamigay yung pinakamagagaling nilang tao? Kasi asset mo sila eh. Sa totoo lang, kung titingnan mo logically, mukhang lugi nga yung simbahan. Pero ang isang simbahan na takot mamigay, magiging stagnant siya. Parang tubig na hindi dumadaloy. Oo, kasi ang pagiging sent o yung pinapadala, bahagi yan ng DNA ng Diyos eh. Sabi nga sa source natin, meron tayong descending Father, descending Son, at descending Spirit. Kaya dapat ganun din ang DNA ng mga tao niya. Okay, so ngayong naipadala na ang leader mula sa mission control natin, ano ang eksaktong bit-bit niya pagdating sa field?
Sabi dito, kailangan niyang pagsamahin ang tatlong mahahalagang sinulid para mabuhay. Ito yung baghahabi ng damit na binubuo ng teolohiya, estratehiya at praktika. Kailangan niya itong tatlo para makapag-survive. Para itong pagbuo ng isang matibay na lubid, di ba? Kahit gaano kaganda at katibay ang isang sinulid, mapapatid ito kapag nag-iisa lang siya. Kailangan itong itirintas ng magkakasama. Unahin natin yung teologiya. Sige. Yung teologiya, hindi ito abstract na konsepto lang ha. Ito yung pundasyon. Kung wala ito, magiging parang brand lang na sumusunod sa uso, yung simbahan. Sa bagay kasi, pinapanatili nitong sentro si Kristo hindi yung personalidad ng planter. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito pagdating naman sa estratehiya? Madalas kasi natin itong marinig, itinuturing nating unspiritual o parang kawalan ng tiwala sa Diyos yung paggawa ng estratehiya. Oo, maraming nag-iisip na ganyan. Di ba? Lalo na pag gumagawa ng demographic studies, parang masyadong corporate. Paano naging isang uri ng stewardship at banal na gawain ang pagpaplano? Ganito kasi yan. Ipinapaliwanag ng source natin na hindi nilalabanan ng Espiritu Santo ang pagpaplano. Ang nilalabanan niya ay yung pagmamataas at tiwala sa sarili. Okay. So planning is not the enemy. Correct. Ang estratehiya ay wisdom in motion. Ito yung pagpapakita ng pag-ibig sa pamamagitan ng pag-aaral sa community na tinatawag nating demographic discernment, tapos sinasabayan ng tamang timing. May binanggit din na verses tungkol diyan, di ba, sa document? Oo, sinipi nila yung Luke 14, yung tungkol sa pagbibilang ng gastos bago magtayo ng tore, at yung Proverbs 15 tungkol sa pagkuha ng tagapayo bago kumilos. Ang pagpaplano at pag-aaral sa community isang anyo ng neighbor love. Pagsasabuhay talaga ng pag-ibig sa kapwa. Paano naman yung praktika yung pangatlong sinulid natin? Sa praktika, dito nagiging muscle memory yung teolohiya at estratehiya. Muscle memory. So, hindi na siya theoretical lang. Exactly. Sa patuloy na pag-uulit o repetisyon ng tamang gawain sa gitna ng pressure, yung mga ideya nagiging natural na reaction na lang ng katawan at kaluluwa ng leader. Grabe ang galing. So kung ibubuod natin ito ng mabilis at simple para sa iyo na nakikinig ngayon, ang tunay na kahandaan pala ay hindi aksidente. Dumadaan ito sa altar ng pagsusuko, tapos pinapanday ka sa nakatagong lugar o yung hidden place. Tapos kinukumpirma ka ng community bago ka isugo. At ibinubunga ng magkakahabing teolohiya, estratehiya at praktika. Yan ang kabuuan ng proseso. Oo, hindi pala pwedeng shortcut yung pagbuo ng leader na handa sa misyon. Totoo yan. Ngayon, bago natin tapusin ito, iiwan ko sa inyo ang isang mapanghamong kaisipan. Pinag-usapan natin ang tungkol sa mga church planters at missionaries, di ba? Sila yung mga pinapadala sa kabilang panig ng mundo. Oo, yung madalas nating isiping mga isinugo. Pero teka, kung ang Diyos natin ay isang sending God at ang DNA ng kanyang mga tao ay ang pagiging sent, paano naman tayo mga hindi pinadala sa malayong lugar? Magandang isipin yan. 'Di ba? Paano kung ang mismong opisina mo at ang pamilya mo o ang ordinaryong komunidad mo ang iyong sariling mission field? Paano kung sa sandaling magising ka bukas, ikaw din ay aktwal na nakakomisyon para maging instrumento ng kanyang kaharian doon sa mga simpleng taong nakakasalamuha mo araw-araw? Nakakabago ng pananaw yan ha. Paano babaguhin ng kaisipang iyan ang ilong pang-araw-araw na buhay? Pag-isipan mo yan. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa pagsama sa aming malalimang himay ngayon.